Kurdapia, good morning brother. Taga saan ka? Nandito ako ngayon sa Poland. Poland, okay. Ano ang tanong mo brother? Oo. Nakailang administrasyon ka na, di ba? Na dyan sa Pilipinas, sa atin. Mm. At noong mga panahon na yon, ikaw ay nagtatrabaho. Ano yung, para sa lang, sa, ano mo lang, sa sarili mong opinion, saang administrasyon ka naramdaman, saang administrasyon mo naramdaman na merong gobyerno na parang masasabi mo na okay yung administrasyon nung time na yon. Ayun, yun. Ang nakikita ko ano mo yung, na maraming sinasabi ang mga tao, parang halos lahat daw ng mga naging presidente pagkatapos nung senior na Marcos puro mga mediocre. And then there was Duterte. Tapos after nun, mediocre ulit. Yun yung nakikita so ko. parang sinasabi, sorry brother. Okay, sige, go. So, brother. Parang sinasabi mo ba na mas naramdaman mo yung administrasyong Duterte simula nung naging empleyado ka o simula nung nabuhay ka sa atin sa Pinas? Good. Yung panahon ni Duterte, halo na yun ng empleyado at pa-transition na ako noon actually papuntang full-time na negosyante. Pa-transition na ako nung panahon na yun Pero I will say, ang dahilan kung bakit nararamdaman ko kasi yun ang tanong mo nararamdaman yung gobyerno. Ang dahilan kung bakit nararamdaman ko kasi naririnig ko maingay. Yun yung dahilan kung bakit. Naririnig ko kasi maingay. Plus, isama mo na rin yung konsepto na well-opinionated yung mga tao nung panahon ng drug war. Nakakala mo lahat political science ang kurso. Isama mo pa yung si HR na ang ingay-ingay din ng mga panahon na yun. Alam mo yung buong gobyerno na nagulantang nung mga panahon ni Duterte. Ang daming pumapabor sa kanya. Ang tawag nga nila noon, super majority Ang dami rin kakontra sa kanya at the same time. Siyempre, yung mga adik at saka yung kung sino-sino pang mga konektado sa mga adik. Yeah, so, yun yung dahilan. Tanong mo kasi, nararamdaman dinig na dinig ko yung ingay nung panahon na yun Dinig na dinig ko yung ingay nung panahon na yun. Pero whether it be bad or good, hindi natin pinag-uusapan yun. Ang tanong mo, nararamdaman. So, sinagot ko lang yung tanong mo. Whether it's positive or negative. Yes, brother. Kaya ako lang may tanong kasi matagal na akong wala sa atin sa Pinas. And parang naandun na rin yung doubt na gusto ko mag-start sa atin talaga ulit. Kasi parang sa atin, medyo nakuha ko na yung goal ko kung bakit ako nag-ibang bansa and gusto ko mag-try sa atin. And nung last na nasa Pilipinas ako is administrasyon din ni Duterte pero parang sa maiksi lang na tanong. Ayun, medyo malinaw sa akin pero makikinig pa rin ako sa'yo. Diretso brother, wala namang kinalaman yung pagsisimula mo ng buhay sa Pilipinas at saka yung presidente. Hindi ka ganun kalaki para magsimula ng sobrang laking negosyo para mapakialaman ka ng presidente o may kinalaman pa sa presidente yung kung ano man yung hanap buhay mo. Kung umuwi ka na lang, wala nang kinalaman sa presidente kahit sino pa nakaupo dyan. Kung mananatili ka sa abroad, manatili ka sa abroad regardless of the president. Pero you do you, walang kinalaman ng presidente sa personal na buhay mo. Lalo na doon sa sisimulan mong hanap buhay dahil hindi ka naman oligarchy na sobrang laking pera nang ipapasok mo sa Pilipinas para magsimula ka ng negosyo, dapat may kinalaman sa presidente. Sorry. Noong panahong empleyado kasi ako, brother, medyo random ko siya sa maraming pagkakataon. Kaya, yun lang yung basis ko lang. Pero tama ka rin naman na kung gusto ko umuwi na ako. Tama ka rin naman doon. Kumbaga, naitanong ko lang din. Kasi nung empleyado ako, ramdam ko simula nung kay Pinoy tsaka nung kay Duterte. So yun. Kasi ngayon, Marcos na. Kaya, hindi lang ako pamilya. Pero brother, salamat. Meron na akong idea. Kumbaga, yun, meron lang akong pattern. Alam mo, isa sa mga pinakamalalaking may embark ko sa inyo, Pilipinas. Paalala ko lang sa inyo na walang pakialam ang presidente sa mga personal na buhay ninyo, sa mga professional na buhay ninyo. Maliban na lang, you're big enough para sobrang daming perang umiikot sa merkado na pakikialaman ka na ng presidente o may mga batas na kakontra sa'yo.
Walang kinalaman yan sa pag-uwi nyo ng Pilipinas. Paalala ko lang sa inyo, Pilipinas, ang asikasuhin ninyo, yung mga sarili ninyo, hindi yung politika. Yung mga politiko na yan, mga mayayaman na sila. Sobrang yayaman yung mga magkabilang pamilya na yan. Marcos at saka Duterte, parehas mayaman yung mga yan. Huwag nyo nang pakialaman kung sino pa presidente. You do you. Ang ayusin mo yung sarili mong buhay na walang kinalaman sa kung sino man na nakaupo. Yun ang sagot ko sa'yo, brother. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin akong sumasagot ng mga tanong. Mananatili akong hindi interesado sa politika. Mananatili akong hindi interesado sa pera. Mananatili akong hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Mananatili pa rin akong sumasagot sa mga tanong ninyo sa pag-ibig at sa pagmamahal.